natin, every minute is a test. No? Test kung sino yung, pagsusulit kung sino yung pipiliin mo, si God or yung sarili mong kagustuhan. No? At hindi mo alam kung kailan ka mawala dito sa mundo. Nakakalungkot nun, halimbawa, namatay ka, kapos makinig. Ang nakakalungkot dito, pag namatay ka nang wala kang Kristo sa puso, sa tingin mo, saan ka mapupunta? Impyerno. Yun, no? Nakakalungkot. Sino gusto mapunta ron? Hindi. Ha? Ha? Gusto mo? Okay. Dropping by. Siyempre, ang Panginoon, ayaw niya rin ng bawat isa sa atin mapunta sa impyerno. Tama. Ayaw niya. No? Ayaw niya mapunta ang bawat isa sa atin sa impyerno. Iyan ang dahilan kaya siya namatay sa krus. No? Para pagbayaran yung kasalanan natin. No? Na instead na tayo ang managot sa mga kasalanan natin, siya na lang ang nanagot sa mga kasalanan natin. No? Kaya nga, di ba, sabi nga sa Biblia, doon sa John 3:16, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos na binigay niya ang kanyang bugtong na anak ng sino mang manampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na ano? Walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Okay, no? So, sino yung may gusto ng buhay na walang hanggan? Yan daw. Sino may gusto? Anong kailangan gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ha? Anong dapat gawin? Manampalataya. Okay. No? Sino na rito nanampalataya sa Panginoon? Okay. No? Okay. Good. No? So, kailangan yung pananampalataya na yan lumago. Ha? Kasi yung pananampalataya natin parang katulad ng alaya, parang katulad ng halaman. No? Kailangan alagaan, no, para lumago. Para katulad ng ano, parang katulad ng ano yun parang katulad ng halaman o galing. Kailangan lumago. Tapos magbunga yung pananampalataya na yan. At yung bunga ng pananampalataya, yun yung tinuturo sa inyo ng mga kuya natin, yung good works. No? Dapat pag may pananampalataya ka, may bunga at ang bunga ay good works. No? Katulad yung sinishare ni Peña Jera kanina, dati nagbumura ako, ngayon hindi na. Dati nang bubuli ako, ngayon hindi na. Ay, hindi na pala. No? Bubugbog. Nagpapaiyak. Nagpapayabata. Nagpapayabata. Yun, ha? Dapat yung pananampalataya nyo, magkaroon ng ano? Fruit. Bunga. Dapat may bunga. Ano yung bunga? Good work. Good works, no? Dapat mayroong love, joy, peace. No, yung mga ganon. Okay. Sige. Tinig. Yung iba sa inyo, nagtaas ng kamay na meron na silang pananampalataya sa Panginoon. Kasi yung iba, maaaring wala pa. No? Okay. Sige. So, ganito gagawin natin. No? Mag-close tayo sa prayer. No? Itong prayer is prayer ng invitation sa Panginoon na pagpapahayag ng iyong pananampalataya. Kailangan magkaroon tayo ng kapahayagan na tayo nananampalataya sa Panginoon. Sige, pikit tayo ng ating mata. Okay, sige. Kung sino man sa inyo nananalig, sa tingin niya wala pa kayong buhay na walang hanggan sa ngayon. Kasi hindi pa kayo nananalig sa Panginoon. Now is the time para tanggapin niyo ang Panginoon. Para kayo magkaroon na ng pananampalataya sa Panginoon. Sa tingin niyo, kahit niyo, no? Na ngayon pa lang magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. All you have to do is manampalataya sa Panginoon. No? At right now, it could happen. Pwede pong mangyari yan. No? Kung tayo'y mananampalataya sa magitan ng paglapit sa Panginoon, pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Okay? Sige. Then if you want no, natanggapin ng Panginoon, just follow this prayer. Sumunod lang kayo dito sa panalangin na ito. Ituloy nyo na panalangin ito. Ituloy nyo na panalangin ito. Itong panalangin na sabihin ko. Sige, sunod kayo. Panginoon, salamat po. Namatay ka sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Linisin mo po ang aking puso, ang aking buhay. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Nagtitiwala po ako sa iyo na ako po ay may buhay na walang hanggan sa magitan ng pananampalataya sa iyo. Kaya simula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon at Diyos at tagapagligtas
ng aking buhay. Salamat po, Panginoong Jesus, sa pagmamahal mo sa akin. Ikaw nga po ang aming mighty Savior. Salamat po. Ako na lang magpe-pray. Panginoon, maraming salamat. Alam ko, Panginoon, nangusap ka sa puso ng bawat isa, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na ang katotohanan ito ay patuloy matanim sa kanilang puso. At Lord, yung pananampalataya, Panginoon, na natanim sa kanilang puso. Dalangin ko na ito po ay magkaroon ng malalim na ugat, umusbong at lumago at mamunga, Panginoon, na balang araw sila din, Panginoon, ay ibabahagi yung mabuting balita ng kaligtasan upang nasa gayon, Panginoon, ang kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon, ay hindi mapahamak sa impyerno, kundi, Panginoon, magkaroon ng buhay na walang hanggan dyan sa kalangitan. Ngayon din yung kanilang mga kaibigan, Panginoon. Lord, patuloy mong hikuin at hubugin ang kanilang mga puso, Panginoon, upang nasa gayon, Lord, patuloy ka nilang makilala sa malalim at Biblia kaparaanan. Ama, maraming salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, no? Doon sa mga tumanggap sa Panginoon, tandaan nyo itong date na to. Kasi ito yung date na kayo pinanganak pakahari-hari kayo. No? Hindi nyo lang date ngayon? Oo. Ano ba yung date ngayon? May 7. Ito yung inyong spiritual birthday. Kayo yung pinanganak sa Yes. kaharian ng Diyos. Okay, congrats. Okay, sige. Ngayon, ang gagawin natin, sige, mag-group na tayo, ha? Practice tayo ng cheering, tsaka yung skit, no? Tapos, mamaya gagawin natin yan after dinner. Dapat